Love Serye TV. Captured by Lady Boss. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Masama ang loob ko nang nag-aayos ng mga gamit ko at padabog na nilagay yung mga ito sa loob ng itim na duffel bag. Matapos kong makipag-usap kay Papa Hero na mukhang wala naman sa kanyang sarili, kumatok si Mom dahil may lakad daw kami at 1 linggo kami roon. I already reasoned out that we have classes but Mom didn't buy it. Kasi naman kapag ganito, mas natutuwa pa ako at agad-agad na nag-iempake. Ngayon syempre, hindi ko masisilayan ang gwapong mukha ni Papa Hero. Kaya mas gusto ko na lamang na pumasok kaysa sumama sa business trip nila. Pumayag pa naman siya na dalhan ko siya ng lunch at snacks na gawa ko. Hi, I hate this. Pumapayag na siya magpaligaw sa akin. I can't believe this. Sinamantala ko na nga kanina ang kabaitan niya dahil puro pagsang-ayon lang ang ginagawa niya sa mga sinasabi ko na syempre, pabor naman sa akin. Your dad already talked to your professors. Nung una pa lang, alam na nila ang ganito ang setup mo. You can't just attend to your school always. We have business trips to attend and your dad never wanted to leave you and your mamita. Napatango na lamang ako kay mommy na tinutulungan ako sa aking gamit. Huwag mo akong artehan, Venice. If I know, nagkukunwari ka lang na gusto mong pumasok para mapansin namin na nagsisipag ka na sa pag-aaral mo. Pero ang totoo, gusto mo lang magpasipsip dahil may ipapabili ka. Sinamaan ko ng tingin ang mami ko at humingi ng tulong kay dad. Tanging pagtawa lamang ang ganti ni daddy maging si mamita. Mommy, that's not it, okay? I just don't feel like going out. Sabay-sabay na nagtawanan silang tatlo at saka nila tiningnan ang mga gamit ko. Matapos ay saka tumingin muli sa akin. What? Sabay-sabay na naman nilang tingin at umiling pero may mga multo ng ngiti sa kanilang mga labi. Dad opened the van for us and let Mom and Mamita get inside. Naalalayan pa niya ang mga ito, samantalang ako ay nakasimangot habang yakap ang aking sarili. Napatingin ako muli sa dala ko. 2 duffel bag na malalaki at 1 maletang maliit. Hindi sila naniniwala na tinatamad ako. Nagsuot na lang ako ng pantalon at sando at pinatungan ko ng denim jacket na style sira-sira. Pero dahil ako ang magsusuot, mas gumanda yung desensyon nito sa akin. Malamig sa sasakyan at sa pupuntahan namin which is Baguio. I wore a black boots for my foot covering and to complete my outfit, I brought my favorite bag for travel. Of course, hindi mawawala mga kwintas at bracelets na palaging sinusuot ko kapag may lakaran tulad nito. Dapat nagsabi ako kay Papa Hero kasi mamimiss ako noon for sure. O baka umasa siya na may snack at lunch siya mula sa akin. Kainis naman kasi ang biglaang lakad na to. Sanay naman ako pero ngayon kasi, I'm getting stressed. I shouldn't be stressed. Baka pumangit ako. Ayawan pa ako ng Papa Hero ko. No way. Magkatabi kami ni Mamita at nakayakap ako sa kanya. Hindi ko matext si Papa Hero ko kasi baka mabasa niya. Nahihiya pa ako sa ngayon dahil baka alaskahin lang ako ng mga to. Sila pa naman ang number 1 bully ko. It's my first time going there. They say the place is beautiful and I hope it really is. Para naman bawi ang hindi ko pagkikita sa baby ko. At nang marating namin ang Baguio, I think I'm going to love it there. I'm glad I brought so many jackets in my bag, as well as mga pampormang damit at sapatos. It's been 4 days since we went here and so far, it's not getting boring. Palagi kong kasama si Mamita at gumagala kami sa malalapit na pasyalan. Napakarami na rin naming nabili ng mga souvenirs as well as mga natikman na delicacy sa lugar na to. Syempre, hindi ko nakakalimutang ibili ang baby ko ng mga pasalubong. May couple shirt rin akong binili para sa aming dalawa. Maging mga sombrero, bracelet at keychain. Ngayon mag-isa na lang ako rito sa hotel room ko. Magkakasama kami ni Mamita sa room at sa kabila ay sina Mommy. May nilakaran sila kani-kanina lamang pero dahil tinatamad ba ako, pumayag sina Dad na magpaiwan ako. At dahil mag-isa ako, may pagkakataon na ako matawagan yung baby ko. Mabilis akong sumalampak sa kama at tinawagan yung number ni Papa Hero. I know, wala silang klase ngayon o baka nakauwi na siya. Dahil around 3 na rin naman ng hapon, I know his schedule and his contact number, even his Gmail account. Like I am not Venice for nothing. Ang tagal sumagot. Ano na naman kaya ang ginagawa nun?
Baka naglalaro na naman. I really thought he is masturbating before. Kasi naman, back when I was abroad, they used to say that they are just done with playing, and when they say playing, they are really doing that nasty. Wala namang masama sa akin kung malalaman kung ganun nga yung ginagawa niya. I'm not the conservative type, virgin-like woman, but I am still virgin. Utak, mata at bibig ang hindi na. At hindi yon ikinakahiya. I don't want to be the pretend type, but truth is, there is a demonic side that is hiding inside them, and I don't want to be in that circle. Nakakadalawang tawag na ako pero hindi pa rin sinasagot. Kapag hindi mo to sinagot, I will really go to your house, I swear. I press the send button there. Bahala na kung matatakot ka. Kung naroon ako sa Manila, for sure gagawin ko talaga yan. Tatawag pa lamang ako muli na mag-appear yung gwapong mukha niya sa aking screen. Oh my God, my baby is calling me. Inaayos ko ang lalamunan ko kung may bara pero nang maayos naman ay sinagot ko na kaagad yung tawag at kumuha ng isang unan para may kayakap. Kinikilig ako. Hello, he coldly said from the other line. Kinagat ko yung index finger ko para mapigilan ang pagtili na gustong mamutawi sa bibig ko. OMG, his voice can make me fall in love with him more. Nai-imagine ko yung nakakunot niyang noo, ang mga labi niyang magkadikit, ang mga mata niyang mapupungay. I want to shout with so much kilig. Baby, I miss you. Narinig kong napaubo na naman siya. Noong nakaraan pa siya ganyan. Hindi ko na itatanong kung may ubo ba siya. Anong klaseng manliligaw ako nito? Okay, so, kahit ganun lang ang sagot niya, napakalakas ng impact nun sa akin. I'm sorry, I'm out of town. Hindi ako nakapagpadala ng pagkain for you. Hindi pa rin sila nagsasalita. Galit ba siya? It's just so sudden kasi. Don't get mad, okay? I will be back this Sunday. I have so many pasalubong for you. You can do a video call now so you can see. Malambing kong saad sa kanya. Yeah, I really think he is mad o baka he is tampo with me. Babawi na lang ako sa pasalubong ko pagbalik ko. Paano ko ba siya susuyuin? Let's video call so that I can see your face. I miss you a lot, Papa Hero. Napabuntong hininga ako. I really miss him. Kapag nag-iikot kami, siya palagi yung naiisip at naaalala ko. I am not in the mood right now, Venice. I am also answering some of my homeworks. I am busy as of the moment. Parang kumirot ng bahagya yung puso ko. Galit talaga siya sa akin. Napayok-yok ako lalo sa unan ko at yumakap ng mas mahigpit. You are not upset with me. I'm not okay. I'm gonna end this call. Oh, hindi ko na naituloy yung sasabihin ko nang tumunog yung sinyalis na putol na kabilang linya. Nagtatampo siguro siya sa akin. Kakainis. Magkaka-LQ na kami nito. Nako, minus points na to sa paniligaw ko sa kanya. Nag-iwan na lang ako ng mensahe na mag-iingat siya at huwag magpapalipas ng gutom. Mabilis lumipas ang 3 araw. Nasa kwarto na ako ngayon. Kagigising lang dahil madaling araw na kami nakarating dito sa bahay. It's past 10 in the morning. My things are all still on the floor. Mahigpit kong binili ng sina Mami at Yana na huwag iyong ililigpit at ako na lamang pagkagising. Mahirap na. Malalaman nila ang pagbibigyan ko ng pasalubong ko. I don't want to lie to them, so better na hindi na lang nila muna alam sa ngayon. Hinaayos ko yung comforter na tumatabon sa hubad kong katawan at tanging panty lamang ang suot. Sa kwarto ko, sanay ako na underwear lang yung suot. I just prefer being naked. Mas komportable ako rito eh. My family knows this kaya maingat din sila at hindi ka agad-agad pumapasok sa kwarto ko nang walang permiso mula sa akin. Si Ma'am, Mamita, even ate, ayos lang, but si Dad, hindi. He still wants to make sure that I am fully clothed before he enter my room. Tumagilid ako at inabot ang aking cellphone. Tinawagan ko ulit yung numero ni Papa Hero ko. Kinabahan ako dahil napakabilis niyang sumagot. I just woke up. Kanina lang kami dumating, around 2 in the morning. Ang boses ko ay medyo namamalat pa. Good. Tampo ka pa rin ba? Dadalhin ko yung pasalubong ko sa iyo bukas ha. Pwede na ba tayo mag-video call? Promise, hindi ko na gagawing mahulit sa'yo. I am outside. Magkikita naman tayo bukas kaya napatango na lang ako dahil marahan at maingat ang tono niya ngayon. Nagpaalaman na rin kami kaagad. Pakiramdam ko ay boyfriend ko na siya.
nakaka-inlove. Bumangon ako nang hindi naghihilamos at gurgle. Diretso ako sa mga gamit ko at binuksan ang bag na naglalaman ng mga pasalubong. Maayos kong nilagay ang mga gamit na para kay Papa Hero ko sa isang paper bag at naglagay na rin ako sa isa pang paper bag para naman kay Mai. I bought her a sexy bikini na tibak as well as t-shirts. Inilagay ko muna ang mga ito sa sahig. Katabi ng maleta ko at inayos ang iba pang gamit. Inihagis ko lang ang mga ito sa laundry basket dahil mga labahin na ang narito. Hindi ko na rin pinili dahil lahat ng naroon sa bag ay mga marurumi na. Natumba ang parehas na paper bag dahil sa biglaan kong paghila sa maleta. Nagkatatak ang iba pang mga laman nito at ganoon din sa maleta. Mabilis ko namang inayos. Napapikit ako pero tuloy-tuloy sa pagbabalik ng mga gamit na nalaglag sa paper bag kahit hindi nakikita. Na matapos ay inilagay ko sa bedside table ko ang dalawang paper bag. Hindi ko na ulit inisa-isa pa. Kung maayos ba ang pagkakabalik ko dahil kumakalam na rin yung sikmura ko. Malakas ang pagabog ng dibdib ko habang tinatahak ang daan patungo sa department ni Papa Hero ko. Bit-bit ko ang dalawang paper bag na ibibigay sa kanya. At kay Maymay, na noong nakaraan, nagre-request pa na magkaroon ng bikini at tibak. She said she can't buy because her parents are very conservative. But she really wanted to wear one. At nang mapadaan kami sa isang store na nagbebenta ng mga summer attires and swimwears, siya kaagad yung naisip ko. Napaaga ko ngayon dahil nga gusto kong masilayan ng napakagwapong mukha ni Papa Hero. I really miss him. Napakaarte. Hindi man lamang pumayag na makipag-video call. Ayan tuloy, sobra-sobra na ang pagkamiss ko sa kanya. Kinabahan ako kasi baka hindi niya ako pansinin. Tingin ko kasi talaga nagtatampo yun sa akin. Bahala na nga. Inhale, exhale. Wala silang schedule ng ganitong oras kaya sasamantalahin ko na rin. He doesn't know that I am going now basta ang alam niya, ngayon ko ibibigay yung pasalubong ko. Teka, bakit ako kinakabahan? This is so not me. Huminga ako ng malalim at saka inayos yung sarili. Mabilis kong narating ang kanilang building. May mga nasa labas ng kanilang silid at mga nagtatawanan. I can do this. Hi, bati ko sa grupo. Natigil sila sa tawanan pero bakas pa rin sa mukha ang kasiyahan. 5 lalaki at 3 babae. Hello, bati nilang lahat at saka akong initian. Tila parang hinaplos naman yung puso ko dahil sa kabaitan nilang taglay. Is Hero inside? Yes, miss. Wait, sagot ng isa sa mga babae. Nakangiti akong tumango at saka naghintay na lang. Hero, someone's looking for you. Nakatitig ako sa likuran ng babae. Bakit parang iba yung dating sa akin ng pagtawag niya kay Hero ko? Are you Hero's cousin or some kind of relative? Napalingon ako sa nagtanong. Ibig sabihin na mga kaklase niya ay Hero din yung tawag sa kanya. Akala ko, ay ang babae lang na iyon pero iba pa rin ang pakiramdam ko. Tingin ko may gusto rin siya sa baby ko. Bakit ba kasi ang gwapo mo? Kaya nga ako ang naliligaw dahil baka maunahan pa ako ng babaeng umaaligid sa kanya. Oh no, may kasama pa yun sa pag-iling. Relative his face. I am his future wife, kaya hindi na ako muling tumingin pa sa grupo nila at naghintay na lumabas yung baby ko. Sino naghahanap sa bunso namin? Bumukas ng malawak ang pintuan at saka niluwa noon si Dion na preskong-presko ang mukha. He is handsome. Sa kanila siya ang pinakamalakas yung dating. But in my heart, my Papa Hero is the most handsome of them all. Sumunod sa kanya ay iba pa nilang kaibigan. Ano ba naman tong mga to? Si Hero ang hinahanap ko, ay sila yung lumabas. Oh, Dion. So, as his friends, hindi ko pa masilayan ang mukha ng baby ko dahil nakaharang sila sa pintuan. Beautiful Venice, what brings you here? Lumampas na siya sa pintuan kaya nakalabas na rin ang mga kasamahan niya. And there, nakita ko na rin ang mukha niya. Kumabog yung puso ko. Napangiti ako ng malawak at saka kumaway sa kanya bago sa mga kasamahan niya. Itinaas ko yung paper bag na nasa kanan kong kamay. Napansin ko na napakamot pa siya sa ulo niya. Itinulak nila si Hero papunta sa akin at saka kinausap ang mga grupong kanina lang ay narito na pumasok sa loob dahil kailangan namin ng privacy. Naroon sila sa loob. Binabantayan ng mga kaklase nila na baka makinig sa usapan namin o kaya ay manood.
Si Dion at Miggy naman ay nasa magkabilang gilid namin, pero may kalayuan dahil nagbabantay rin sila ng maaaring dumaan. Ano ba naman ang mga to? Mas lalo lamang kaming mahahalata rito. Nahihiya tuloy ako lalo na ang baby hero ko. Inaaway at sinasabay pa niya ang mga kaibigan niya. Pero dahil malakas ang trip ng mga ito, hindi man lang naawat. Kaya hinayaan na lamang niya at nahihiyang tumingin sa akin. Hi, pati ko sa kanya sa isang mahinang boses. Tinaasan lamang niya ako ng kilay. I just came here to give this to you but I never thought it could be this. Hindi ko maituloy yung sasabihin ko dahil sa seryoso lamang ang pagkakatitig niya sa akin. You should have told me that you will go here. Napatango naman ako at nag-isip ng sasabihin. Kasi it would be hassle for you if you will be the one to get this. Are you still tampo with me? Or are you mad that I go here without your permission? Umiling-iling siya, tiningnan ng kamay ko na may hawak na paper bag. Iniabot ito sa kanya, ngunit ito lamang ay kanyang tinitigan. I just wanted to give you this. You said I can give this to you today, kaya tanggapin mo na. Gago, pakipot ka pa. Ikaw na ang binibigyan ng pasalubong. Kung ayaw mo, sa akin na lang. Si Dion yun pero nakatalikod pa rin siya. Oo nga Venice, mukhang ayaw naman ni baby hero namin. Miggy seconded as he laughed playfully. Mga baliw talaga ang mga to. Thank you for the thoughtfulness, Venice. I appreciate it. Pero sana, huwag ka na mag-abala sa susunod. You shouldn't be doing this. Napakagat ako sa aking labi. But I insist. Parang may kumurot sa puso ko pero agad ko yung pinagsawalang bahala. You told me, I can court you. I'm not in the right mind that time. I'm sorry for giving you false hope, Venice. I felt awkward and embarrassed all of a sudden, lalo na at napansin ko na ganoon din ang dalawang lalaki na nakikinig sa sinasabi niya sa akin. I give you so much respect, not just as a girl, Venice, but as a person. But this, I don't want you to take the role of a man. I believe how precious every girl is, and you should be receiving what you are doing now with me and not other way around. I appreciate you, okay? But for your self-worth, please, stop this. He sounds so sincere. Even his eyes that are now pleading. Pinanghihinaan ako ng loob at parang gusto ko na lamang na biglang maglaho. Busted na ba ako? Ganito pala kapag nababasted. Masakit sa puso. I know he did everything he can just so I won't get hurt. I am touched by what he had said but still, muntikan na ako mawalan ng pag-asa at gustong sumang-ayon sa kanya. Pero dahil ginusto ko tong pinasok ko na to, kailangan ko tong harapin. Mula sa pagkakalungkot ng aking mukha, binirat ko ang aking labi para sa isang ngiti. I understand. Nakita ko na lumiwanag ang mukha ni Hero. But I really like you. I really do. You can just tell me to stop. That's why I said, I'm going to court you. I'm just starting. I will prove to you that I am deserving and my feelings are true and sincere. Hinigpitan ko yung pagkakakapit sa paper bag. It was nice seeing you again, Hero. Got to go. Bye, Dian, Miggy. Thank you. One quick last look at his face and my heart is still shouting for my feelings with him. This pain inside me will still soon fade away. Hindi ko na hinintay pa silang sumagot at saka umalis na. Saan nga ba maaaring humantong ang sakit na nararamdamang ito ni Venice sa pagkakataong ito? Ano nga ba naghihintay sa takbo ng kanilang kwento na lalaking kanyang pinakamamahal? Yan ang ating aabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.